Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng itinuturo ng mga demonyo. Mga kaibigan, tingnan niyo, pakinggan niyo pong mabuti mga kaibigan dahil meron pong ibang espiritu talaga na malilinlang. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga manampalataya. Tingnan niyo mga kaibigan, sa pagbasa pa lang dito, malalaman na natin kung sino ang tinutukoy. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So dito mga kaibigan, dalawa ang aking nauunawaan na pwede nating pagbabasihan gaya ng sinabi dito sa verse 3 po. 1 Timothy chapter 4 verse 3 ang sabi, ipinagbawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat. Ang aking halimbawa dito mga kaibigan, kagaya nung pinagbawal nila ang pag-aasawa. Di ba mga kaibigan, sa Katoliko, di ba yung mga pari, ipinagbabawal yung mag-asawa? Sabi dito sa verse 2, ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya. Mandaraya, kasi sarili nilang mga mga kaibigan sarili nilang doktrina, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbawal nila ang pag-aasawa. Hindi naman bawal ang mag-asawa kahit na mga kaibigan kahit na ikaw ay isang magtuturo. Pero bakit sa Katolik ng mga pari, pinagbawal nila ang pag-aasawa? Pero kung ating alamin yung sa Old Testament, yung mga pari, may asawa yun sila yung si Levites. Mga Levites, may mga asawa yun sila mga kaibigan, mga pari noon. And then, si Pedro, di ba? Sabi na si Pedro ay found yung nila sa simbahan yan sa Katolik, si Pedro. Pero may asawa si Pedro. Pero bakit pinagbawal ang pag-asawa ng isang pari? Yan, isa po ito mga kaibigan. Sinungaling at walang ang mga aral na ito itinuturo sa mga taong mandaraya. So, yung nagturo na huwag mag-asawa ay mandaraya siya mga kaibigan. Sinungaling at walang konsensya. Pinagbawal nila ang pag-aasawa, o di ba? To mga mandaraya sila, mga sinungaling, walang konsensya. Pinagbawal na ang pag-asawa. At itong uri sa pagkain mga kaibigan, di ba meron ding reliyon na bawal kumain ng baboy, di ba? Pero meron talaga, para sa akin din, meron ding bawal. Lalo ng dugo. Pero sinabi dito ni Pablo, sabi niya,
Pinagbawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkaing ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, 'no? At dapat walang ituring na masama kung tinatanggap na may pasasalamat dahil nilinis na ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, itong baboy mga kaibigan at ang dugo ng baboy. Pero bakit sa lahat ng hayop, itong dugo lang ng baboy ang puwedeng kainin, 'no? Pero nasa sa inyo po 'yan mga kaibigan, kasi kung ang dinuguan talagang kung tutuusin masarap talaga 'yan, eh, amoy pa lang ay nakakaengganyo ng kainin, ano? Isa din po ako sa kumakain ng dugo, dinuguan pala. Sa sabagay niluto na siya, eh. Pero kung iisipin natin na ang dugo ay isa sa simbolo ng Espiritu Santo, ang dugo ay isa sa naglinis ng ating kasalanan, 'no, dugo ni Kristo. Kung i-ano natin, spiritual na ano, nasa sa inyo po 'yan, sa iyong konsensya kung kayanin niyo pong kumain. Yung baboy, kung tutuusin, 'yan ang ginamit na instrument ni Jesus Christ na para yung masasamang espiritu ay pumasok doon, 'no. Yung baboy po yung ginawa niyang instrumento, yung alam mo yun, yung bad spirit na pumasok sa tao at lumabas at sabi niya kahit sa baboy na lang daw siya papasok at doon po sa baboy. Kaya isipin natin, parang merong kahulugan ang mga mensahe na iyon. Pero pagkain na ibinigay din sa atin, ano? Kaya nasa sa inyo po yon mga kaibigan, kung kakainin niyo na isipin na malinis at may pasasalamat. Ito namang sinabi dito, eh. Kaya lang may mga iba ding relihiyon or sekta na bawal talaga sa kanila yung baboy. Nangyari kasi sa akin 'yan nung bago pa lang talaga ako sa naging bagong pinanganak sa espiritu 'no, na marami akong natuklasan at isa din ako sa ano, marumi pala itong baboy, ayoko ng kumain." Parang the conviction of the Holy Spirit din po, yung isa na yung dugo 'no. Pero sa umpisa lang yun kasi mahilig po talaga ako sa barbecue. Siguro ginawa yun sa akin ng Panginoon para maiwasan ko yung kumain ng karne. Dahil kung tutuusin po 'no, yung karne, eh, tayo din human ay kung tutuusin meron din tayong karne, eh, yung laman natin. Parang kung spiritual person ka na, parang magiging aware ka na sa mga kinakain mo. Lalo na kung may part na may dugo po. Kasi ang hayop din 'di ba doon po nag-start din yung ano ko na nakakaawa pala ang mga hayop 'pag pinapatay sila. So parang naano na po dun na yung mga gano'ng feeling po. Kaya parang, "Ay ayoko ng kumain, kawawa naman pa sila kinakain ko sila ano ba yun napakakaano ko pala yun bang wala akong awa sa mga hayop, inaano ko sila tapos kinakain ko sila." Parang gano'n mga kaibigan, 'di ba? Napasok po 'yan sa isipan ko talaga kaya nga ano bang nangyari sa'kin may mga gano'ng katarungan po, eh. Ito po ay totoong nangyari po sa akin ano. Hanggang sa how many years, 'di ba, 2012, 2024 na po tayo ngayon at bumalik na po sa normal. So ngayon po konti, minsan-minsan kumakain po ako ng, karne na po. Pero baboy konti na lang, pero mostly po itong chicken na lang po. Sa chicken po ako na mostly kumakain. Kasi dati po talaga mahilig po ako sa mga ano, sa mga karne. Minsan kumakain po ako ng fresh. Kumakain po ako ng fresh kasi dito po meron pong fresh na karne po lalo na yung liver
and then karne fresh na, yung sa horse po, masarap po siya. Kaya siguro nandoon yung feeling na yun para yung teach sa akin ng Holy Spirit na iwasan kong kumain ng mga gano'n. Kaya naano po yun yung parang naramdaman ko yung parang nadidiri po ako at yung feeling din na ano, pinapaano talaga, nakikita ko lang kahit sa picture yung gano'n, tinuturo sa'kin kasi walang taong nagtuturo sa'kin mga kaibigan, eh. Tapos yun, yung sa ngayon iniwasan ko na po yung dinuguan, pero sarap po yung dinuguan ano? Pero nasa sa inyo po yan mga kaibigan, ang importante po sa atin po ay malinis po ating puso, hindi po yung kinakain natin. Pero kung meron din po tayong awareness sa ating health 'no, siyempre iwas-iwas na po tayo sa karne kasi kung healthy food ang ating sundin, nando'n talaga yung sa mga gulay, mga fresh fruits, mga isda, hindi po sa mga karne. Karne is sometimes, 'yan po ang importante po mga kaibigan kung healthy talaga ang gusto mo, lalo na po kung nagkakaedad ka na, magiging aware na po tayo sa pagkain natin. Ako simple na lang din po pagkain ko. Ang hilig ko talaga dati sa karne parang ewan ko, iniisip ko pala gusto ko na magpunta sa ano, si dito ba Yakiniko, parang gusto ko talaga Yakiniko Peme, hala, yung kinakain ko yung mga ano 'di ba, yung sa laman-laman ng mga ano, laman loob 'no, masarap yun barbecue, eh. Amoy pa lang talagang naano ka na. Kaya siguro ginawa sa'kin, nakikita ko yun, nababasa ko yung mga gano'n nung unang panahon nung bago pa lang ako sa ano, sa spiritual na bagay. Yun po yung naano, naalala ko nung nasa Solomon Island ako, yung dugo, buong dugo yun at hinihiwa-hiwaan din, ginigisa. Kasi gano'n yung mga luto ng Chinese, eh. At ang sarap naman. 'Di ba sa atin sa Pilipinas, meron yon tapos bina-barbecue at masarap siya, 'di ba? Pero iisipin natin dugo yon mga kaibigan, eh. Hindi natin alam kung malinis yung dugo na yon 'no? Masarap siya kung masarap, pero yung ang ano doon, kung 100% malinis yung dugo. Kaya yun po ang isa sa iniiwasan ko na yung baboy minsan kumakain hindi maiwasan dahil para namang wala namang respeto kung kasama natin sa hapagkainan kumakain nun. So, konti pupulot-pulot 'no, kasi ayaw nating insultuhin yung taong kumakain nun. Pero kung ako lang, simple na lang po yung pagkain ko, mas I prepare sa isda at saka sa gulay. Kasi nung maliit ako, wala naman kaming gaanong pagkain na mga karne, eh, puro gulay kami, eh, isda, yung mga tinapag, yung ginagawa naming ano, ay yung sardinas ginagawa naming pangsahog sa gulay and nabubuhay naman kaya sabi ko iniisip ko bakit hindi ko gagawin muli yun. Simple pagkain lang basta nabubuhay ang importante doon malusog, 'di ba? Nabusog, malusog at ang most important ang ating kalusugan sa espiritu po. Pero alalahanin niyo po kung kakain po tayo ng karne, ay yung mga baboy, mga taba-taba nun, yun po nagkakadahilan po yun ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya po naisip ko rin na kaya pala ipinagbawal ng Diyos ang pagkain nun na nung unang panahon 'no, kagaya nung mga sa isda. Ako mahilig ako sa mga seafoods talaga. Pasalamat ako sa Diyos dahil wala akong allergy. Kaya ipinagbawal yung mga alimango, yung mga hipon o ano pa man dahil yan sila ang mga cause ng mga allergy mga kaibigan, eh. Mostly 'di ba iba yan 'pag kumain ng alimango kumakati yung katawan nila. Yan pala ay may mga ano, cause ng mga sakit kaya yun pinagbawal sa Bible, hindi sa kasalanan. Para sa naunawaan ko po. Totoong sabi nila, gaya ng mga pusit, ang kinakain daw nun ay ang dumi ng tao.
Huwag na lang nating isipin yun, 'di ba? Masarap naman, eh. Hihuhugasan na lang natin. Pero ang ano doon, ang naano ko doon, wala naman siyang dugo. Para sa akin, wala akong nakitang dugo do'n sa alimango, sa hipon, wala siyang dugo. Sa pusit, yung ano niya, hindi naman yun dugo, eh. Sa isda pa may dugo. Kaya linisin lang ng mabuti. Minsan kasi yung hipon hindi natin kinukuha yung itim. Yung itim po ay yun po yung ano doon, marumi doon ano, at yung sa crabs. Pero siguro naman sa dami ng mga hipon hindi naman siguro lahat dumi ng tao, wala naman sigurong maraming dumi sa dagat, 'di ba? Ayun lang yung mga sabi nila. Pero ang sa akin naunawaan ko po ay yung sa mga sakit-sakit po yun. Yun po ang 'pag na-over kang kumain ay magkaroon ka ng mga sakit. Malakas ka, 'di ba malalaman natin ang rich of cholesterol, mga gano'n, 'di ba? Kaya yun pala kaya pala pinagbawal. Yun po yung naunawaan ko. Hindi po sa kumain ka niyan ay magkakasala ka, hindi po sa gano'n. Para sa akin po, sa aking naunawaan. So mga kaibigan, pagpatuloy ko po ang pagbasa. Dito na po ako sa verse 6 hanggang 16. Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamagitan ng mga katotohanan ng panampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Amen. Amen. Ako masabi ko sa sarili ko, sabi ko nga, eh, Lord, mag itong itong live reading ko ay part of my study, at pasalamat ako kung may mga tao man na mag-join sa akin o makikinig. Kung wala po akong magagawa, pero importante po doon meron akong natutunan. At gaya nga ng sinabi dito 'no, lalago ka rin. Amen, lalago din ako kasi siyempre ako ang nagbabasa, eh. Hindi naman nagbabasa ako para sa tao kundi kasama din ang sarili ko po. Malalago po ang aking kaluluwa. Yun po ang concern natin, lalago po ang ating kaluluwa po mga kaibigan, kaya kailangan natin matututo sa salita ng Diyos, magbasa po tayo. Hindi lang po dito sa ating pisikal, kundi sa ating pong loob, itong espiritu at ating kaluluwa. Sabi sa verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Yan, mahilig po tayo sa mga alamat-alamat ano. Sa halip sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo, sapagkat kung may mabuting naidulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito kundi maging sa buhay sa darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtitiyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao, dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ituro at ipatupad mo ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo.
Huwag mong pababayaan ang kaloob sa'yo ng banal na espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa'yo. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Ayan, amen. So, meron talagang mga meron talagang pagsunod mga kaibigan. Dahil sinabi dito, patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa'yo. O yan mga kaibigan na sabi nila. Yung iba, kahit hindi ka gumawa ng mabuti, yung bang merong ganong turo, ay maliligtas pa rin yung sinabi. Kaya para sa akin mga kaibigan, kung tayo ay niligtas na, dapat patuloy sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa natin ng mabuti, yun ang ating ebidensya na tayo ay totoong naligtas na, napawalang sala na tayo, winala yung kasalanan natin, nawala na yung kasalanan natin, pinatawad na tayo at dahil doon, gumawa na tayo ng mabuti. At dahil doon, isa ang proof, itong pagsasalita sa Kanya ay hindi po yan mawawala doon sa mga taong totoong naligtas mga kaibigan. Hindi mo po siya ikakahiya mawawala po yung hiya mo dahil siya na yung nasa iyo. Kaya nga 'di ba sabi ko na noong unang panahon, nung una pa lang talagang ikinakalat nila si Jesus Christ ay maraming paghihirap ang nangyayari doon sa mga taong iyon. Na minsan buong simbahan pa sinusunog 'di ba? Malalaman natin yung istorya. Isa na si Paul, maraming paghihirap na naranasan siya, inuusog siya ng mga tao, pero hindi siya nag-give up. Hanggang ngayon 'di ba, sa ibang bansa gano'n din pini-persecute nila 'pag yung mga taong nag nag-aano kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, buti na lang naiba na, praise God, at kumalat na dahil kumalat na talaga siya. Kaya kung ikaw ay totoong naligtas, hindi yan mahihinto sa'yo mga kaibigan, ang pagsasalita tungkol kay Jesus Christ dahil siya yung nasa sa'yo maipapatuloy mo talaga mga kaibigan. At ipapatuloy talaga natin dahil nandoon na yung kung grateful ka talaga sa ginawa niya sa buhay mo, pagmamalaki mo yan. Kaya hindi mahihinto sa buhay mo mga kaibigan, yung ginawa sa'yo ni Jesus Christ. Malalaman mo na niligtas ka niya. At malalaman mo kung siya ay nasa iyo. Hindi po yan mga kaibigan, yung parang kathang-isip lang na itong binasa natin sa Bible ay hindi nangyari sa buhay natin. Nangyayari po, mangyayari po siya. At hindi po, gaya ng sabi ko, hindi po siya mahihinto. Magkakaroon po tayo ng lakas. Magiging masaya. Kasayahan kasi para sa akin, masaya talaga pag siya ang sinasalita Pag sinasalita ko siya, I'm so happy. I feel happy in my heart. Kaya yun, patuloy. Patuloy sa paggawa ng mabuti, patuloy sa pag-share tungkol sa Kanya. Walang stop. Pera siguro mga kaibigan kung kagaya ka sa isang taong traidor na tinulungan na, binago na, pero andoon pa rin yung masamang pag-iisip. Traidor, no? Hindi tunay na naligtas. Dahil iba pa rin nag-iiba yung pag-iisip.